Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Naging maayos ang trato ni Kian at Aidan sa isa't isa pagkatapos sila mag-usap. He doesn't seem not bad after all. Nag-uusap na sila nito at mas magaan siya nakakapagtrabaho kapag kasama ito. Lalo tuloy siyang tinukso ng mga katrabaho niya. Sana lang ay hindi iyon napapansin ni Aidan dahil nakakahiya rito. Ano na lamang ang iisipin nito? Ongoing ang construction ng resort. Noong una ay halos araw-araw sila naroroon para bantayan ang trabaho. Pero na maglaon ay 3 beses sa isang linggo na lang kung pumunta sila sa site. So far, lahat naman ay nasa ayos. Kapag pumunta siya roon, ay ilang araw siyang nananatili roon. Dala naman niya ang kanyang laptop at portable internet kit para may komunikasyon pa rin siya sa Maynila. Anyway, hindi pa naman nagagalaw ang lahat ng parte ng main house, kaya pwede pa siya magstay sa isa sa mga kwarto roon kapag naroon siya. Ang mas ingunang gawin ay ang construction ng 2 3-story building. So far, ay naitayo ng frame ng mga iyon. Nang araw na iyon, ay bumisita ulit sila sa site. Nagkataong dumalaw rin doon si Aidan. Pagkatapos ng inspection ng construction, ay bumalik na siya sa loob ng main house. Mayroon siyang ayaw alalahaning okasyon sa araw na iyon, kaya itinuon niya ang buong atensyon sa trabaho. Kasama niya si Kai at ang iba pang kasamahan nila. Bumisita rin doon si Aidan. May dinidiscuss ito at si Kai habang nakatingin sa blueprint na nakalatag sa malaking mesa. Sa halip na lumipat ang mga ito ay pumunta siya sa kitchen at nagtimpla ng 4 na tasa ng kape. Inilagay niya sa tray ang mga iyon at saka dinala sa mga kasama niya. "Guys, coffee break muna," sabi niya. "Oh, you're an angel. Kaping-kape na nga ako," tuwang-tuwang sabi ni Kai. Ibinaba niya sa tapat nito ang isang tasa. "Coffee monster," pabirong sabi niya. Isa-isang ibinaba niya ang 3 tasa sa harap na iba pang mga kasama nila. "Nakalimutan mo yata si Mr. Velasquez," sabi sa kanya ni Andy. Umiling siya at tumiti. Saka hinugot mula sa back pocket ng kanyang pantalon ng isang bote ng mineral water. "Water for the president," aniya, saka ibinigay dito ang bote. Ngumiti ito nang tanggapin iyon. "Thank you." "You're welcome," wika niya. "May na-miss ba ako? Ano bang pinag-uusapan nyo?" "Kailangan natin ng minor alteration on the plan kapag magdadagdag tayo rito ng rampa," wika ni Kai. Itinuro nito sa blueprint ang sinasabi nito. "I see," tango-tangong sabi niya. Uminom ng tubig si Aidan. Kiana was very keen on details. Na-amaze siya nang sa halip na kape, distilled water ang dinala nito para sa kanya. Wala siyang matandang pagkakataon na sinabi niya ritong hindi siya umiinom ng kape. Napansin lang siguro nito na tuwing may meeting sila ay hindi kape isinaserve sa kanya kundi malamig na tubig. That was quite impressive. Kinahaponan mula sa balkonahe ay pinagmasdan niya improvement ng construction. Kung mananatiling ganoon kabilis ang construction, ay mabubuksan agad niya sa publikong resort. Ipinaayos na rin niya ang mga business documents na kakailanganin para maging fully operational iyon. Natuon ang pansin niya sa isang bahagi ng site. Mula roon ay may naulinigan siya mga boses na nagtatawanan. Naroon ang foreman at ilang mga lalaking trabahador. Laking gulat din niya na makita roon si Kiana. Mukha nagkakatuwaan ang mga ito. It seemed Kiana didn't need to exert any effort to win the hearts of those men. Tila biniro ni Kiana ang foreman, kaya napakamot sa ulo ang huli na kinatawa naman ng mga trabahador. Kapag kuwan, ay humakbang na ito papasok sa main house. Napaatras siya. Kung titingin kasi sa itaas si April, ay makikita siya nito. Ayaw niya makita siya nito sa ganoong ayos nang wari nag-spy dito. Pumasok na lamang siya sa kanyang silid at nagpasyang tapusin ang nabibining trabaho. Naging abala na siya ng mga sumunod na oras. Natigil lamang siya nang tumawag si Ramil sa cellphone niya at sinabing sa susunod na araw ay pupunta roon ang cargo truck para kunin ang mga gamit sa main house. He was planning to store them before he put them for auction. Hindi na rin naman niya kakailanganin ng mga iyon. "Thanks, Ramil. I'll see you tomorrow." Pagtatapos niya sa kanilang usapan,
Isa sa mga dahilan kung bakit naroon siya ay para personal na pamahalaan ang paghahakot ng mga gamit sa villa. Nag-inat siya tiningnan ang oras sa kanyang relo. 7:00 na ng gabi. Kaya pala medyo nagugutom na siya. Lumabas siya ng silid. Nakasulubong niya sa pasilyo si Kai. Pupuntahan sana kita, sir. Do you want to join us? Balak kami mag-dinner sa tabing dagat. Okay, I'll join you. Sabay na silang pumunta roon. Mayroong malaking mesa roon na puno ng mga pagkain. Di kalayuan doon ay mayroong bonfire. Nag-umpisa na silang kumain. He must admit, he enjoyed their company. Si Kai ang pinakakalog at pinakamaingay sa grupo. Palagi namang sinasakyan ni Kiana ang mga sinasabi nito. Magkatabi ang mga ito at lagi na umaakbay si Kai sa dalaga. They must be really close. Napansin din niya ang pagiging extra cheerful ni Kiana ng araw na iyon. Nagtaas si Kai ng isang bote ng beer at saka nagpropose ng toast. Cheers! Sabay-sabay na sabi ng lahat. Nagsiupo na sila sa harap ng bonfire. Doon niya nakatabi si Kiana. Ganito ba talaga kayo palagi? Tanong niya. Ganito talaga ang samahan namin. Sana lang ay hindi ka naguguluhan sa amin. Nakangiting sabi nito. Work kung work. Pero kapag oras na ng good time, hindi mo maiisip na mga seryoso silang tao. Itinuro nito sina Kai at Andy na kasalukuyan naglalaro ng Jack and Poy. Nagtawanan pa ang mga ito nang matalo si Andy. Tumayo si Kiana at nakisali sa mga ito. Panay lang ang tawa niya habang pinanonood ang pagkukulitan ng tatlo. Unconsciously, sinundan niya ng tingin ng bawat kilaw ni Kiana. He liked the way her hair sway with her every single move. He liked the shadows playing on her face from the flickering fire. He was aware he was seeing her as a woman for the first time. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Ano bang pumasok sa kokote niya at naisip niya ang mga bagay na iyon? Inubos niya ang kanyang beer at saka siya bumalik sa villa. Pumasok siya sa kanyang kwarto pero hindi siya makatulog. Was it his past haunting him? Maraming taon nang lumipas mula nang huling matulog siya sa bahay na iyon. Isang mapait na kahapon na ayaw na niyang maalala. He left this house when he was given a chance. Ngayong bumalik siya, hindi niya maiwasang maalala ang nakalipas. Nananariwa sa kanyang alaala ang tagpo noong 8 taong gulang siya. Tahimik siyang umiiyak habang nakasilip sa isang siwang ng pinto kung saan lumalagos ang malakas sa tinig ng kanyang ama na langunan naman sa alak. Nagtagis ang mga bagang niya. He was having flashbacks of his early youth. Pumikit siya ng mariin. Ayaw na niyang maalala iyon. Lumabas siya ng kanyang silid at nagtungo sa maliit na bar. Makakatulong siguro ang kaunting alak para makatulog siya. Madali na sa bahaging iyon ng living room at isang munting lampshade lang ang nagbibigay liwanag sa paligid. Marahil, ay nasa kanya-kanyang silid ng mga kasama niya sa bahay. He could enjoy his solitude. Ilang sandali siyang tahimik na nakaupo at umiinom nang makarinig siya ng kaluskos. Napalingon siya at sinundan ang pinanggagalingan ng tunog. Laking gulat siya na bigla may bumuwal sa kanya. What the? Agad na nakilala niya si Kiana nang kumapit ito sa kanya. Halatang lasing ito. Ano nangyari sa'yo? Tumawa ito na mahina. I want to sleep. Nasaan ang kwarto ko? Lumayo ito sa kanya at kinilala siya. Aidan, ikaw pala. You're drunk. Inalalayan niya ito na muntikan ulit ito mabuwal. Careful. Nasaan si Kai? Bakit hinayaan ka lang nila? Tulog na sila. Uminom lang ako sandali at nagpahangin. Humigpit ang pagkakahawak niya sa mga balikat nito. Don't do this again. Pinalis ito ang kamay niya. Bakit ba nagkagalit ka? Inaano ba kita? Naglalakad dito mag-isa at iniwan siya. Sinundan niya ito. Hindi dyan ang daan papunta sa kwarto mo. Huminto ito at muling humarap sa kanya at mahinang tumawa. Nawawala ako. Nilapitan niya ito at binuhat. Kumapit ito sa leeg niya. Dinala niya ito sa kwarto nito at ibinaba sa kama. You are a lousy drinker, Kiana. Hindi nito inalis ang pagkakapit sa leeg niya. I love you. Paan nasasabi nito. Natigilan siya. His heart began to race. Tinitigan niya ito sa mga mata. Dahan-dahan itong inilapit ang mukha nito sa mukha niya at hinalikan siya sa mga labi. Kay lambot ng mga labi nito. He didn't know when he began to respond because he was half amazed to realize he was kissing her too. He stopped. He felt her breath against his lips. Don't leave, Peter. Masakit na masakit ang ulo ni Kiana kinabukasan. Hindi na siya nagtaka dahil ilang bote ng beer ang ininom niya na nagdaang gabi. Pinilit niyang bumangon.
Hindi niya naiwasang maging sentimental na nagdaang araw at siya lang nakakaalam kung bakit. She looked at her cellphone. Napailing siya na makitang walang text message si Peter. Yesterday was supposed to be their first year anniversary, pero hindi na sila umabot doon. This is the last time I'm gonna think of him, she promised herself. Hindi siya sanay uminom kaya agad na tinablan siya. Nagtaka siya kung paano siya nakarating sa kanyang kwarto. Paano sa kalasingan ay nagawa pa niyang hubarin ang kanyang mga sapatos at maingat na nailagay ang mga yun sa ilalim ng kama. Kumunot ang kanyang noo habang pilit na iniisip ang huling mga oras bago siya nakatulog. Naalala niya ang pagpipilit niya makarating sa kanyang silid pero malabo pa rin ang iba. Agad na kumili siya nang maalalang kukunin na nga pala ng araw na iyon ang mga gamit sa loob ng villa dahil sisimulan na ang renovation ng loob ng main house. Paglabas niyang silid ay naabutan niyang abala na ang mga trabahador sa pagbubuhat ng mga muebles. Nakita siya ni Kai. Dinulutan siya nito ng isang tasa ng mainit na kape at saka siya tiningnan ng makahulugan. What? Pasinghal na sabi niya. Uminom ka ba kagabi? Ngumisi siya. Tayo, hindi ba? I mean, after that, natigilan siya. How did he know? Siniguro niya nag-iisa lang siya at wala nakakita sa kanya. Anong sinasabi mo? Pagkakaila niya. Nakita ka ni Mr. Velasquez. Napamaang siya sa narinig. Inaalala ko lang kung ano magiging impression niya sa'yo after that. Nakita niya ako? Paniniguro niya. Tumango ito. Kinarga ka pa raw niya papunta sa kwarto mo. Napapikit siya at saka umungol. Tinanong siya ni Kai kung bakit siya uminom pero hindi na siya sumagot. Problema na naman niya kung paano haharapin si Aidan. Hindi mapalagay si Kiana. Hindi niya alam kung kakausapin ba niya si Aidan o iiwasan na lang ito. Tinignan niya mga trabahador na kasalukuyang hinahakot ang mga lamang landscape paintings. Sinundan niya ng tingin iyon. Sa halip ni karga iyon sa nakaparadang truck ay tinambak lang iyon sa pile ng ilang mga kagamitan na mukhang itatapon na rin. Nilapitan niya ang lalaki. Wait, bakit yung tatapon ng mga ito? Tanong niya. Pinigil niya ang isa pang lalaki na may dalang painting na itinatambak din sana sa ibang mga gamit. Kinuha at pinagmasdan niya iyon. It was a beautiful piece of art. Binalingan niya mga trabahador. Sino ang nagsabing itapon ng mga ito? Nagkamot sa ulo ang lalaking tinanong niya. Yung may-ari po nag-utos, ma'am. Ipinatabi ulit niya mga paintings, saka bumalik sa loob ng bahay. Tumuloy siya sa study room kung saan ito naglalagi. Bukas ang pinto, kaya pumasok siya roon. Don't you know how to knock? Supladong tanong nito. Katatapos na nito makipag-usap sa telepono. Bukas ang pinto, sagot niya. Humalakikip ito. What do you want? Napalunok siya bago nagsimula magsalita. Bakit bigla na lang ito naging malamig sa kanya? Totoo bang ikaw ang nag-utos sa itapon ng mga paintings? Tinignan lang siya nito at hindi nag-react. Bigla tuloy siya na conscious. Bakit may pinatatapon ng mga iyon? Pwede pang magamit na dekorasyon ng mga iyon sa resort pag natapos na. What I do and what I want to do with my things is not your business. Pwede mo rin yung i-auction na lang. That's enough. May pinalidad sa tono nito. Bahagya na paatras siya. Siya namang pagpasok ni Ramil. Kung wala ka ng ibang kailangan, you can leave now. I have a lot of things to do. Sabi sa kanya ni Aidan. Nasaktan siya sa harap-harapang pagtataboy nito sa kanya. Bakit ganoon na lamang ang reaksyon nito? Bakit hila galit ito? Sapat na bang simple pagtatanong niya tungkol sa mga paintings para magalit ito? Ramil gave her an apologetic look. Isinara nito ang pinto. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay. Iniisip pa rin ni Kiana ang dahilan kung bakit bigla na lang naging malamig ang trato sa kanya ni Aidan. May nasaling ba siyang emosyon sa pakikialam niya sa mga paintings? It was only a painting. Gusto niyang kausapin ito, hindi lang tungkol doon, kundi nais din niyang humingi ng paumanhin dito sa nangyari na nagdaang gabi. Ilang sandali siya nagpatumpik-tumpik bago nagkalakas ng loob na puntahan ito. Pinuksan niya ang oven pagkatapos tumunog niyon. Hinangot inamoy niya ang mga cookies na binake niya. Mabuti na lang at wala roon si Ursil dahil tiyak nakakainin agad dito ang mga cookies niya. Palalamigin muna niya ang mga iyon bago ilagay sa personalized box. Ang matitira ay dadalhin na lamang niya sa opisina kinabukasan. Sana lang ay magustuhan iyon ni Aidan. Nang sumunod na araw ay pinagkaguluhan ng mga kasamahan niya ang mga cookies na dala niya. Naubusan si Kai
Kaya lumapit ito sa mesa niya at tinanong siya kung mayroon pang natitira. Nang sabihin niyang wala na, ay tinignan nito ang kahon na nasa kanyang desk. Inilayo niya iyon at sinabi may pagbibigyan siya. Lulugo-lugo umalis ito habang siya naman ibinalikan ang naudlot na ginagawa. Pinasa ulit niya ang kinokompose sa text message bago siya nilapitan ni Kai. Can we meet after office hours? I'll be at Cantineta at 8 p.m. Hindi kaya masyadong demanding ang dating na mensahe niya? Siguro naman ay alam ni Aidan kung saan matatagpo ng restaurant na sinabi niya. Wala nang patumpik-tumpik, she presses send button. Bahala na si Batman. Hindi siya mapakali sa pag-iisip kung sasagot si Aidan. Kung hindi ito pwede, siguro naman ay sasabihin ito. Itinuon niya ang pansin sa trabaho habang mananakang tumitingin sa kanyang cellphone. Kapag tumutunog iyon, ay napapaangat siya mula sa upuan. Ilang ulit siya nadismaya dahil hindi ang mensaheng inaasahan niya ang natanggap niya. Okay ka lang? Tanong sa kanya ni Ercil. Hindi siya nakaligtas sa matalas sa pakiramdam nito. Hindi ka mapakali eh. Kaninong text bang hinihintay mo? Wala. Pagkakailan niya. Magtrabaho ka na lang dyan. Hindi niya maamin dito kung sino hinihintay niya mag-text sa kanya dahil tiyak natutudyohin siya nito. Iyon ang iniiwasan niya mangyari. Tiyak na iisipin nito may namamagitan sa kanila ni Aidan. Napatingin siya sa labas ng bintana. Ano nga kaya kung magkaroon sila ng ugnayan ni Aidan? Ilang sandaling tumiti siya sa tanawin sa labas bago pumikit. May yumuyugyug sa mga balikat niya kaya tila nagising siya sa pagkakatulog. Hindi ka pa ba uuwi? Tanong sa kanya ni Ercil. Anong oras na ba? 8:00 na. Ha? Umayo siya ng upo at tinignan ang kanyang cellphone. Bumuntong hininga siya. Hindi na-confirm si Aidan. Siguro'y busy ito. Ano? Hindi ka pa uuwi? Ulit ni Ercil. Mauna ka na lang. Hindi ko pa tapos ang ginagawa ko. Aniyang ibinaling ang pansin sa kanyang computer. Okay, mag-ingat ka ha. Sabi nito at saka nauna na. Nang mapag-isa ay tinitigan ulit niya ang kanyang cellphone. Gaano ba kaabala si Aidan para hindi man lang ito makapag-text kahit isa para sabihin sa kanya kung makakapunta ba ito o hindi. Naiinis na nagbugas siya ng hangin. Hindi niya alam kung saan siya higit na naiinis, sa pambabaliwala ni Aidan o sa katangahan niya. Binalikan niya ang ginagawang plano para makauwi na rin siya. Masyado siyang engross sa ginagawa kaya bahagya pa siya nailita nang tumunog ang kanyang cellphone. Sino bang istorbong to? Aniya, nakatingin pa rin siya sa plano nang abutin niya ang kanyang cellphone at sagutin ang tawag. Where are you? Sabi ng isang iritadong tinig sa kabilang linya. Hindi niya pwede ipagkamali sa ibang boses na iyon. Aidan? Paniniguro niya. Mag-iisang oras na ako naghihintay, ngunit kahit anino mo ay hindi ko pa nakikita. Pakiramdam niya ay mabibitawan niya ang kanyang cellphone. Hindi pa rin makatingin si Kiana ng diretsyo kay Aidan. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong ayusin ang sarili dahil sa pagmamadali. Nagawa niya makarating sa lugar na iyon sa loob lamang ng 5 minuto. Nakita agad niya si Aidan na seryosong-seryoso habang nakaupo sa pandalawahang mesa. I'm sorry kung pinaghintay kita. Hindi mo naman kasi sinabing pupunta ka. Kung alam ko lang, kanina pa sana ako nandito. He smiled curtly. Wala akong oras na mag-reply dahil sunod-sunod na meeting. I just barely read your message. Pagkagaling ko sa huling meeting ko, ay dito na ako tumuloy. Para lang malamang wala ka, palang balak pumunta. I'm sorry. Hingin pa umanhin ulit niya. Well, ano bang dahilan ng meeting na to? It's not really about work. Hinintay niya magsalita ito, pero hindi ito umimik kaya nagpatuloy siya. I just want to clear myself. Noong na nasusubik tayo, ang sabi ni Kai ay inihatid mo raw ako sa kwarto ko. I was drunk that time. Kung mayroon ako nagawa that night, please, kalimutan mo na lang sana. I promise, it won't happen again. Bakit? Napatitig siya dito. Ha? Nagtatakang tanong niya. Bakit ka uminom ng gabing iyon? You seem perfectly fine that day. Curious sa tanong nito. Napalunok siya. Matagal bago siya nakapagsalita. Minabuti na niya magsabi ng totoo dito. That day was supposed to be me and Peter's first year anniversary. I was just... Hindi niya maisip kung anong tamang sabihin. Hindi mo pa rin nakakalimutan ng ex mo? Kaswal ang sabi nito. Gusto mo ba talaga siyang kalimutan? I can give you good pointers. Don't live with the past.
Hindi lang siya ang lalaki sa mundo. Marami ka pang ibang pwedeng mahalin. Don't lose the chance to love another person. He looked at her straight in the eyes. Make yourself busy so you could forget about him. Don't keep anything that will remind you of him. Last but not the least, stay away from alcohol. It won't help you forget it. It will just make you look miserable. I'm already fine. After that night, nagising na talaga ako sa katotohanan. Tanggap ko nang wala na kami. You're giving it a good try. Puno ng sarkasmong sabi nito. Oh please, minabuti na niyang ibahin ang paksa. Ibinaba niya sa harap nito ang kahon ng mga cookies. Ano yan? Tinignan lang nito ang kahon. I baked those cookies. Isipin mo na lang na peace offering ko ang mga ito sa'yo. Ako na rin ang magbabayad dito. You don't have to bribe me. Kung alam ko lang na iisnabin mo mga cookies ko, hindi na lang sana kita binigyan. Nasasabi niya sa isip. Bakit ka naglasing? Anong naaalala mo that night? Hindi niya maintindihan kung bakit itinanong nito iyon. May ginawa ba siyang kahihiyan? Pilit na inalala niya nangyari ng gabing iyon. Inaamin kong marami akong nainom ng gabing iyon. Kung nawala man ako sa sarili ko, sana'y kalimutan mo na lang. Umisit umiiling-iling ito. Pinagtatawanan mo ba ako? Kung mawala nang tinitimping inis niya. Kung ano mang kahihiyan ang ginawa niya ng gabing yun, sana ay hindi siya nito kaharap-harapang pagtawanan. Pero hindi pa rin aalis ang pagkakangisi nito. Kumalukip-kip pa ito habang nakatingin sa kanya. Hindi na siya nakatiis. Kumuha siya ng pera sa kanyang bag at ibinaba iyon sa mesa. Saka siya tumayo. Aalis na ako. Pasensya ka na kung pinaghintay kita. Magandang gabi. Tumalikod na siya, pero nang maalala ang cookies, ay bumalik siya at kinuha ang kahon na iyon. Binabawi ko na to. Pagkasabi niyon, nagmarcha na siya palabas ng restaurant. Dahil sa pagmamadali niya, ay hindi niya napansin ang babalang caution, wet floor, kaya nadulas siya na mapatapak sa basang sahig. Napasigaw at napapikit siya, pero may matipon ng mga bisig na sumalo sa kanya. Pagdilat niya, ay ang mukha ni Eden na nakita niya. Gadali na lamang ang pagitan ng mukha nito sa mukha niya. Daglig na nariwa sa kanyang alaala ang nangyari noong malasing siya sa Subic. Kinarga siya nito, dinala sa kanyang silid. Nang ibaba siya nito sa kama, ay halos ayaw niyang bumitiw rito. Pagkatapos ay napapikit siya. It was her who initiated that kiss. She thought it was a dream. Totoo pala nangyari ang tapong iyon. Tila bigla may dumaloy na kuryente mula sa katawan nito papunta sa katawan niya. Okay ka lang? Tanong ni Eden. Napadilat siya. Inalalayan siya nito makatayo ng diretsyo. Marunong ka bang magbasa? Tila naiinis sa sabi nito. She was still dumbfounded. Nag-init ang kanya mga pisngi. Tumalikod siya at mabilis na lumabas ng restaurant. How could she forget that? Naglalaro sa alaala niya ang tagpong iyon, pero ang akala niya ay panaginip lamang iyon. Pero nang saluhin siya nito, ay na-trigger niyo na memory niya. Dali-dali lumapit siya sa kanyang kotse. Binuksan niya ang pinto sa driver's seat na may magtulak ulit niyon pasara. Napatingin siya sa gumawa niyon. I wasn't laughing at you for goodness sake, maigtay na sabi ni Eden. Nagbawi siya ng tingin. Nagulat siya na kunin nito ang kanyang kamay at ilagay sa palad niya ang perang iniwan niya sa mesa. It was already paid for. Pagkatapos ay kinuha nito sa isang kamay niya ang kahon ng cookies. This is mine. Ibinigay mo na to sa akin, kaya wala nang bawian. Inayos pa nito ang kurbata nito at saka siya tinalikuran. Sinundan lang niya ito ng tingin habang palapit ito sa sasakyan nito. Pumuesto ito sa driver's seat. Pinaandar nito iyon at hinihinto sa tapat niya. And best forget about that night, sabi nito bago siya tuluyan nilagpasan. Isipin mo na lang na hindi iyon nangyari. Tutal, baliwala na naman iyon kay Eden, diba? Paulit-ulit ang sabi ni Kiana sa kanyang sarili. Nahihiya siya tuwing naaalala niya ang kahihiyang ginawa niya. That was really stupid. Sumakay siya sa kanilang service van. Bibisita ulit siya sa Subic, kaya mahaba-habang biyahe na naman ang susuungin niya. Babalik din siya kinahaponan dahil kaarawan ng pamangkin niya. Sigurado magtatampo si Hailey kapag hindi siya nakarating sa birthday party nito. Bago magtanghali, nasa Subic na siya. Nakontento siya sa mabilis na progress ng construction. Pagkagaling sa main house, ay lumipat siya sa mga itinayong bahay para sa mga magiging empleyado ng resort. Nagmasid-masid siya sa paligid. Tama ba nakikita niya? Mula sa dulo ng footpath, ay naglalakad sina Eden at Andy. Nagulat siya pagkakita kay Eden. Bago pa siya makita nito,
ay mabilis ako mabili siya sa kalapit na puno. She couldn't help but notice how good-looking he was in that casual t-shirt and jeans. Anong ginagawa nito roon? Hindi niya alam na pupunta din ito roon dahil walang nabanggit si Andy. Kapag kuwan, inatigilan siya. Bakit ba para siyang pusang hindi mapakali? Ano naman kung nandoon si Aidan? She composed herself. Paninindigan niya ang akalantong wala siyang maalala nangyari ng gabing iyon. Sa kabila niyon, isinikap pa rin niya hawag magtagpo mga landas nila. Pero nagkita rin sila. Gusto niyang palakpakan ng sarili dahil nagawa niya kumilos ng kaswal sa harap nito. Sa Aidan naman ay hindi rin kakikita ng indifference. Kung titignan at kausapin siya nito ay parang wala nangyari. Nagpaalam siya kay Andy. Alam nitong babalik din siya sa Maynila. Sinabi niya magpapahatid na lang siya sa service van dahil hindi niya dinala ang kanyang kotse. Napatingin siya sa kanyang relo. Late na siya sa party pero pupunta pa rin siya. Kanina pa nga siya tinetext ng Ate Norma niya kung anong oras siya makakarating dahil hinahanap na raw siya ng kanyang pamangkin. Nagmamadali na siya. Pero kung kailan nagmamadali siya, isa ka pa sinabi ng driver na may leakage ang gasolina ng van kaya kailangan pa muna ayusin iyon. Magkukumita lang siguro ako, wika niya. Sumakay ka na lang sa truck ng buhangin palabas sa main road. Biro pa sa kanya ni Kai. Iningmusan niya ito. Paano na to ngayon? Mamaya para maayos yung van. Bala ko pa man ding dumaan muna sa opisina bago pumunta sa bahay ni na ate. Kung bakit naman kasi nakiangkas pa ako sa service van. Sana pala, idinala ko na lang ang sasakyan ko. Nakakapagod naman kasi mag-drive na malayo. Naghihimutok na sabi niya. Sumabay ka na lang kay Mr. Velasquez. Pabalik na rin naman siya sa Maynila. Suwestyon ni Andy. Between the truck and Miguel's car, she would rather choose the former. Pero natakot siya sa ideyang pulos lalaki hindi niya kilala ang makakasama niya kapag nakiangkas siya sa truck. Nilalok niya ang kanyang pride. Mas importante makabalik siya sa Maynila kaya titisin na lang niya makasama sa iisang kotse si Aidan. Tamang-tamang lumabas ito at sumakay sa Porsche nito. Lumapit siya at kumatok sa katabing bintana nito at dahan-dahang bumaba iyon. Pwede bang makiangkas sa iyo paluwas? Nahiyang tanong niya. Nagka-problema kasi yung service van namin. Kailangan ko lang talaga makabalik sa Maynila. Ang akala niya ay hindi siya papansinin nito pero binuksan nito ang passenger door para sa kanya. Dali-dali sumakay siya at nagpasalamat dito. Mahirap na at baka magbago pang isip nito. Pinilit niya ang sarili maging kaswal dito habang nasa biyahe sila. Halos tungkol sa negosyo ang mga pinag-usapan nila. In fairness naman dito, mukhang good mood ito at hindi agorogante ng mga sandaling iyon. Why do you need to get back soon? Kapag kuwan itanong nito. Nakapangako kasi ako sa pamangkin ko. Sagot niya. Minatanaw siya na tila isang bake shop. Tumingin niya si Aidan. Okay lang ba sa'yo kung huminto muna tayo roon? May kailangan lang akong bilhin. Sure. Inihinto nitong sasakyan sa shop na itinuro niya. Bumaba siya ng sasakyan at pumasok sa bake shop. Tumingin siya sa mga display roon. Isang blueberry cheesecake ang binili niya. Paborito kasi ni Hailey iyon at yun ang hiniling nitong regalo sa kanya. What's that for? Napalingon siya kay Aidan. Sumunod pala ito sa kanya. Para sa pamangkin ko. It's her birthday today. Sagot niya. Tumangutang mo lamang ito. Hinintay siya nito makabayad bago sila sabay na bumalik sa sasakyan. Pasado alas 7 na sila nakarating sa Maynila. Nagpasa siyang dumaretso na sa bahay ng kanyang ate kaysa daanan pa sa opisina ang kanyang sasakyan. Ibaba mo na lang ako sa EDSA. Kapag kuwan ay sabi niya, saan ba yung pupuntahan mo? Anong address? Tanong nito. Nilingon niya ito. What's the address? Ihahatid na lang kita. Presinta nito. Naku, wag na. Nakakahiya naman. Mabilis sa tanggi niya. Malapit lang naman yun. Magta-taxi na lang ako. Sigurado akong hinahanap ka na ng pamangkin mo, kaya wag ka na magsayang ng oras. Anyway, wala naman ako ibang gagawin ngayong gabi, kaya okay lang na ihatid kita. Hindi na siya nakatanggi, lalo na't may kalangkap ng otoridad ang boses nito. Itinuro na lang niya dito ang direksyon patungo sa bahay ng kanyang kapatid. Ilang minuto lang ay inihinto na nito ang sasakyan nila sa harap ng bahay ng Ate Norma niya. Do you like to come in? Tanong niya kay Aidan bago siya bumaba na sasakyan nito. Dito ka na mag-dinner. Tumingin muna ito sa labas ng bintana. Parang sinuri muna nito ang paligid. Inaasahan na rin naman niyan tatanggi ito. Iyon ang hinihintay niya yung sagot kaya nagulat siya na i-unlock nito ang seatbelt nito. Pwede bang dito mag-park? Tanong nito. Oo naman. Wika niya. Napangiti siya. May hatid na tuwa sa kanyang puso ang desisyon nito.
Bumaba na rin siya ng sasakyan. Hindi pa rin siya makapaniwalang pinaunlakan siya nito. Nabaling ang pansin niya kay Hailey. Patakbong lumalapit ito sa kanya. Binati niya ito at saka hinalikan at niyakap. Tita Kiana, akala ko hindi ka na darating. Where's my gift? Tanong nito nang humiwalay sa kanya. Sakala niya naalala ang cake. Naiwan pala niya iyon sa loob ng sasakyan. Here is your tita's gift, sabi ni Aidan mula sa likuran. Lumapit ito sa pamangkin niya at ibinigay ang regalo niya. Hindi nahiyang kinuha ni Hailey ang kahon. What's your name? Curious sa tanong pa nito. Aidan, you can call me Tito Aidan. Magiliw namang sagot nito. Nanatili lamang siya nakamasid sa mga ito. Nasorpresya siya dahil magiliw pala sa bata si Aidan. He was a natural charmer too. Mukhang ang palagay agad ang loob ni Hailey dito. In fact, hinawakan nito ng pamangkin niya sa isang kamay at hinila papasok sa loob ng bahay. Sumunod na lamang siya sa mga ito. Tapos ang children's party, pero mayroon pa rin naiiwang ilang mga bisita na pulos malapit na kamag-anak at kaibigan nila. Ipinakilala niya sa mga ito si Aidan bilang boss niya. Hindi magkanda tuto ang mami niya sa pag-aasikaso sa lalaki. Pinukol naman siya ng nanunuksong tingin ng ate niya. Ganoon din si Arcel na nasurpresa na makitang kasama niyang dumating si Aidan. Na makatsyempo ay hinila siya nito sa isang tabi. Magtapat ka nga sa akin. Kayo na ba ng gwapo niyan? Bakit ka naglilihim ha? Sita nito sa kanya. Hindi ako naglilihim. Wala akong tinatago at wala rin akong kailang ipagtapat dahil hindi naman kami. Eh bakit kayo magkasama? Pareho kaming galing ng site. Nasirang service van natin. Kaya nakiangkas ako sa kanya. Nagmamagandang loob naman siya ihatid ako dito. Pinaningkitan siya nito ng mga mata na wari hindi naniniwala sa kanya. I'm telling the truth, mariing sabi niya. Lumapit ang ate niya at nanunudyong nginitian siya. Your boss is very good looking, sabi nito sabay tingin kay Aidan na kasalukuyang kausap ang kanilang daddy. Don't stare at him, mahinasita niya sa kapatid. Nakakahiya sa kanya, baka kung anong isipin niya. Masyado ka namang worried, sabi nito. She rolled her eyes. Boss ko yun. Kahit ano pa siya, bagay kayo, sabi nito bago tumalikod at lumapit kay Aidan. Binalingan niya si Arcel at isang mapunuksong ngiting binigay nito sa kanya kaya napailing-iling na lang siya. Pero napaisip siya, may nakita ba ang mga tao nakapaligid sa kanya na hindi niya nakita? Posible nga kaya magkaroon silang romantic link ni Aidan? Imposible. Hindi niya ma-imagine na magkakagusto ito sa kanya. Hindi nga ba't madalas siyang insultuhin ito? Palihin na pinagmasdan niya ito. Komportableng-komportable ito habang nakikipag-usap sa mga kapamilya niya. Naisip niya tuloy na sana'y katulad nito ang magiging bagong nobyo niya. Hindi tumigil si Arcel sa pangungulit kay Kiana dahil hindi pa rin ito naniniwalang walang namamagitan sa kanila ni Aidan. Masasabunutan na talaga kita. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala nga? Kailan ba ako naglihim sa'yo? Naiinis nang sabi niya. Nasa pantry sila at doon siya ina-interrogate nito. Humalakip-kip ito. I smell something fishy. Tumawa siya. Anong klase pang amoy bayang sa'yo? Basta. By the way, pumunta ka sa Sunday kina Mommy. Doon na lang ba tayo pagkikita? O sasabay ka sa akin papunta ron? Pag-iiba niya sa usapan. Hindi niya na ako kailangang imbitahin pa. Lagi naman ako nasa inyo. Namiwang ito. Huwag mo ngang ibahin ang usapan. She rolled her eyes. Hindi talaga niya ito matatakasan. Wala siya inilihim dito, maliban doon sa pagkalasay niya sa Subic. She wanted to keep that to herself. Paano may paliliwanag yung eksena nakita ko noong inatid mo siya sa sasakyan noong birthday ni Hailey? Ano eksena naman yun? Pinagtaasan niya ito ng isang kilay. Alangan namang hindi ko siya pasalamatan sa paghatid niya sa akin. I'm not talking about that. Ang sinasabi ko ay yung sinabi niya bago siya sumakay sa kotse. Naalala niya ang tagpong iyon. Gabi na may sipang umuwi ni Aidan. Tawag na kagandahang asal ay inatid niya ito hanggang sa labas ng bahay. Namayani ay nakakailang nakatahimikan sa pagitan nila. Salamat ulit sa paghatid. Wika niya. Tumangulang ito. Bibisita ka ba ulit sa site next week? I don't think so. Maybe the week after. Ganun ba? Na-disappoint siya sa sagot nito pero pinilit niyang ngumiti. Well, I guess I'll just see you there. I don't think so. I think we'll be seeing each other very soon. Napaisip na naman siya sa sinabing iyon ni Aidan. Anong ibig sabihin nito? 4 na araw na nakalilipas pero wala pa rin siyang balita dito.
Baka business lang ang tinutukoy nito. Hindi niya alam na narinig din pala iyon ni Ersil dahil sumunod ito sa kanya. Hindi na nga siya tinantanan nito. So, ano nga bang ibig sabihin niyan? Pangungulit nito. Bakit kaya hindi siya ang tanungin mo? Pairap na sabi niya. Tuwing linggo ay nakikita-kita ang buong pamilya ni Kiana para magsalo-salo. Sa pagkakataong iyon ay naisip nila mag-lunch ng sabay-sabay. Nagbakasyon sa kanilang kuya niya at ang pamilya nito kaya kompleto sila. She wouldn't miss that day. Nagluto muna siya ng baked macaroni bago nagtungo sa kanilang bahay sa Antipolo. Inihinto niya sa tapat ng gate ang kanyang sasakyan at sa kanya kinuha sa backseat ang 2 tray ng baked macaroni bago siya pumasok sa bahay nila. May kataasan ng lugar na iyon kaya presko at mahangin. Humalik siya sa kanyang mommy. Kinuha naman ito sa kanya ang mga tray. Nagpakarga naman sa kanya si Hailey. Aba, bumibigat ng bunso namin wika niya. Malakas kasing kumain ng batang yan, anang mommy niya. Very good, aniya sa kanyang pamangkin. Humagik-hik lamang ito. Pinaliguan niya ng halik ang mukha nito. Kapag kuwan, ay natanaw niya sa di kalayuan ang daddy niya. Napangiti siya na makita naglalaro ito ng chess. Akala ko ba, ayaw na makalaro ni kuya si daddy sa chess dahil hindi siya manalo. Gusto pa rin subukan ng kuya mo, anang mommy niya. At saka sabi ng daddy mo, ay may bago raw siyang challenger. Tumaas ang 1 kilo niya sa narinig. Chess master ang daddy niya. Noong kapanahunan nito, ay marami itong sinalihang chess tournaments at lahat ng iyon inaipinalo nito. Kaya wala siyang maisip na taong pwede pang tumalo rito pagdating sa naturang sports. Nakahanda ng mesa. Tinulungan ni Ersil ang mga kapatid mo sa paghahanda. Anong mommy niya. Napansin niyan tila sobra mga plato sa mesa. Sobra yata ate. May darating ba tayong bisita? Ngumiti ito. Bakit? Hindi mo ba alam? Inimbitahan ni daddy ang boss mo. Boss ko? Kumunot ang kanyang noo. Oo, si Mr. Velasquez. Sabi ulit nito. Napamulagat siya. Ano? In-invite siya ni daddy? Hindi makapaniwalang sabi niya. Hindi niya akalain na gawa iyon ng daddy niya. Lalo hindi niya inaasahang pinaunlakan ni Aidan ang naturang imbitasyon. Napatingin siya kay Ersil. Nagkibit-balikat lang ito. May bumuksin ng sasakyan mula sa labas sa kanilang bahay. Lahat sila'y napatingin sa pinto at mula roon ay natanaw nila ang isang yellow sports car kung saan bumaba si Aidan. Sinalubong ito ng mama at daddy niya at iginiya sa loob ng komedor. Hi! Nakangiting bati nito sa kanya. Nanibago siya dito. Napakaliwalas ng aura nito at lalong gumawa po ito sa killer smile nito. She wished he didn't smile at all. Para kasi nag-somersault ang puso niya habang nakatingin dito. Ay, damn, huwag ka nga mag-stammer dyan. Pagalit na sabi niya sa kanyang sarili. I didn't know you were coming. Pinilit niyang ngumiti. Pero hindi niya alam kung ano naging dating niyon. Your dad invited me. Sagot nito. Bakit naman hindi kita iimbitahin, iho? Nangako ka magcha-chess tayo. Sabad ng kanyang daddy. Halatang tuwang-tuwa ito nang dumating na si Aidan. I'm looking forward to that, sir. O siya, mamaya ng kwentuhan. Halina kahit nakahanda na ang mesa. Anang mommy niya. Sabay-sabay na sila nagtungo sa komedor. Habang kumakain, ay nalaman niya magaling din maglaro ng chess si Aidan at sumasali rin pala ito noon sa mga chess tournaments. Ang bagay na iyon din ang dahilan kung bakit madali ito nakapalagay ng loob ng daddy niya. Muntik na siya mabulunan na mapunta sa kanyang usapan. Nagsimula iyon na kumustahin ng Kuya Ryan niya ang kanyang love life. 0. Period. Mabilis sa sagot niya. Humagik-hik si Ersil. Katabi niya ito kaya tinapakan niya ang paa nito. Napaaray ito saka siya pinanlakihan ng mga mata. Hindi nagpapigil ng pamilya niya sa harap-harapang pagkakross-examine sa kanya. Sa harapan man din ng taong pinakahuling gusto niya makarinig sa estado ng kanyang buhay pag-ibig. Sino yung lalaki nakita kong kasama mo noong isang araw? Usisa na rin ang daddy niya. Mula sa peripheral view niya ay nakita niyang tinignan siya ni Aidan. Para naka-curious ito sa isasagot niya. Si Kai yun, dad. Hindi ko siya maniligaw, okay? Sagot niya. Sana naman ay makakita ka na ng lalaki sa seryoso sa'yo at hindi yung iiwan ka. Dagdag na sabi pa nito. Can we just change the topic, please? Tila alarma ang mga ito at itinigil ng pag-uusisa sa kanya. Huwag mo ko tignan ng ganyan at huwag ka rin magsasalita. Babala ni Kiana kay Ersil. Piniikot ito ang mga mata nito. Nasa veranda sila. Nakatuon ang mga mata nito sa daddy niya at kay Aidan na naglalaro ng chess sa ibaba. Narinig mo ba ako nagsalita?
Kapag kuwan ay pilyang sabi nito, hindi na nga ako nagsasalita eh. Inilapit ito sa tapat ng tinga niya ang bibig nito. Hihintayin ko na lang kung sino magwawagi. Makahulog ang sabi nito. Anong sabi mo? Nakakunot ang noong tanong niya. Ang sabi ko, mukhang magandang laban nila. Hindi na niya naiwasang sulyapan ang tinitingnan nito. Nakahanap na magaling na kalaban sa katauhan ni Eden ang daddy niya. At natuwa siya sa isipin magkakasundo ang mga ito. Pakiramdam niya ay napakahaba ng araw na iyon. Doon na rin sila nag-dinner bago nagtipon-tipon sa entertainment room. Nagpaiwan siya sa kusina dahil tumulong siya sa pagliligpit ng kanilang mga pinagkainan. Nagulat pa siya nang maabutan si Eden sa living room. Nakatunghay ito sa mga hilera na family pictures nila. Marahil, inararamdaman nito ang presensya niya kaya humarap ito sa kanya. Nice family pictures, sabi nito. Lumapit siya dito at pasimple itinabi ang litrato niya noong 3 taong gulang pa lamang siya. She had a feeling na hindi pa nito nakikita iyon. Let's go. Baka hinihintay na nila tayo sa entertainment room. Nakangiting anyaya niya dito. What's that? Tanong nito. Wala. Pagkakailan niya. You're hiding something on your back. It's my picture. Pag-aaminan niya. Hindi naman siguro ito magpupumilit at tignan iyon. Tumingin ito sa mga hilera ng picture frames at saka ngumiti. Ah! Ikaw pala yun, yung bata na kasimangot habang nakataas yung damit. Nanlaki ang mga mata niya. Pero ang cute mo sa picture na yun. Pero bakit mo naman yun dinisplay? Nag-init ang mga pisngin niya. Correction, si mommy ang nag-display nito, hindi ako. Nangako siya sa kanyang sariling sasabihin ng mommy niya na huwag na i-display roon ang picture niyang iyon. Ayon dito, ay ayaw niya nagsusuot ng bestida noon. Kaya naman na minsan mapilit siya nito magsuot niyon, ay kinunan siya nito ng litrato. Pero nakasimangot siya roon na eksaktong inilililis niya ang laylayan ng bestida ay eksakto nakunan iyon ng mommy niya. You're lucky to have a very fun-loving family, mahinang sabi ni Eden. Hindi niya alam kung bakit nasabi nito iyon. Wala siyang alam sa personal na buhay nito, pero na mga sandaling iyon ay bigla siya nagkaroon ng interes na alamin iyon. Bago pa siya makapagtanong ay naunahan na siya nito magsalita. I'm visiting the site with my business colleagues next week. Bumalik na naman ito sa pagiging seryoso. Tumingin ito sa relo nito. I think I should leave now. Magpapaalam na ako sa parents mo. I really had a great time. Tumango siya at sinamahan ito sa entertainment room. Naging palaisipan kay Kian ang buhay ni Eden. Naalala niya mga paintings na pinatapon nito. May kinalaman kaya mga iyon sa buhay nito kaya nagalit ito noon. Nag-alala tuloy siya kung anong magiging reaksyon nito kapag nalaman nitong hindi niya tuloy pinatapon ang mga paintings. Nang hinayang kasi siya, kaya inuwi niya ang mga iyon at isinabit sa dingding sa sala. Kung sa bagay, malabo naman makita nito mga iyon dahil hindi naman ito kailanman makakarating sa bahay niya kaya agad din napalis ang pangamba niya. Her curiosity was killing her. Buo ng pasya niya na tanungin si Mang Cesar sa susunod na pumunta sila sa site. Matagal na itong katiwala sa villa kaya malamang marami itong alam tungkol sa pamilya Velasquez. Ano naman sa'yo kung may nalaman ka? Tanong ng maliit na tinig sa kanyang iisip. Wala, curious lang ako. Sagot naman ng kabila. Pero pagbalik nila sa site, inadismaya siya dahil hindi siya nagkaroon ng pagkakataong magtanong. Masyado silang abala, lalo na't kasama ni Eden ang ilang mga executives ng kumpanya nito. Kaya wala siyang oras na masolo si Mang Cesar. Nawaglit na sa isip niya ang bagay na iyon. Ilang araw nang lumipas mula nang huling makita ni Kiana sa Eden. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lang niya itong naisip. Nang patigil siya sa ginagawa at dinampot ang kanyang cellphone, idinayal niya ang numero nito para kumustahin ito. Pero na magaling sa kabilang linya, ay bigla siya natauhan. Dali-dali pinindot niya ang end call button. That was really stupid. Hindi porke naimbitahan nito minsan ng daddy niya sa kanilang bahay, ay may karapatan na siyang tawagan nito kahit anong oras niya gustuhin. Natampal niya ang kanyang noo. Tsak na rumehistro sa cellphone nito ang tawag niya. Maya-maya ay nagring ang kanyang cellphone. Nakagat niya ang ibabang labi na makitang tumatawag si Eden. Inalis niya ang bara sa kanyang lalamunan bago niya sinagot ang tawag nito. Kiana? A husky voice greeted her. Oh, I'm sorry. I accidentally dialed your number. Defensive na sabi niya para pagtakpan ng kanyang sarili. And then it occurred to her, he called her by her first name. Hindi ito nagsalita. Eden? Ania? Upang tiyakin ko na sa linya pa rin ito. Will you do me a favor? There was something in his voice that she couldn't fathom. Can you come here please? Sa halip na tanungin ito kung bakit, ay ibang lumabas mula sa kanyang bibig.
Nasaan ka ba? Sinabi nito ang lugar na kinaroroonan nito. She felt something was not right, kaya mabilis siyang umalis. Hindi na muna niya inisip kung bakit ganoon na lang ang pag-aalala niya at kung tama makaramdam siya ng ganoon. Pagkalipas ng ilang minuto, ay nakarating na siya sa gusaling kinaroroonan ng opisina nito. Gaya ng sinabi nito, natagpuan nga niya ito sa kotse nito sa basement parking. Bahagi nakababa ang pintana sa driver's seat, kaya nakita niya nakasubsob ito sa manibela. Bumaba siya ng kanyang kotse at kinatok ang bintana sa tabi nito. Nag-angat ito ng ulo. Namumula ang mukha nito, kaya nahinuhan niya ang totoong may sakit ito. Hindi siya makapaniwalang tinatablan din pala ito ng sakit. He seemed so weak at that moment. Hindi nga raw nito kaya mag-drive pa uwi. Naipagpasalamat tuloy niya na tinawagan niya ito dahil kailangan pala nito ng tulong. I'm sorry if I disturbed you. Mahinang sabi nito. It's nothing. Sinulat niya ang noon ito. Inaapoy ito ng lagnat at noon lang niya napansin na nanginginig ito. Hinubad niya ang suot na blazer at ipinatong sa coat na suot nito. Bakit hindi ka uminom ng gamot? Hindi ba alam sa opisina niyo na may sakit ka? Nag-aalalang sabi niya. Dadalhin kita sa ospital. Umiling ito. I just want to go home. Nakapikit na sabi nito. Minabuti niyang iwan na lamang doon ang kotse niya. Inilapit niya ito sa passenger seat at pumwesto siya sa driver's seat. Okay, saan ba ang bahay mo? Tanong niya. Hindi ito sumagot kaya tinignan niya ito. Nakapikit ito at mukhang natulog na. Aidan? Tawag pa niya. Hindi pa rin ito sumagot. Umiling-iling siya. Paano na ito ngayon? Hindi ko alam kung saan ka nakatira. Hindi naman pwedeng dito lang tayo sa loob ng sasakyan. Pagkausap niya dito, bumuntong hininga siya at ipinagpatuloy na lang pagmamaneho. Tinahak niya ang daan pa uwi sa kanyang bahay. Nahihirapan si Kiana na akayin si Aidan papasok sa condominium unit niya dahil mabigat ito at half-conscious. Pagpasok sa sala, ay maingat na inihiga niya ito sa sofa. Iniangat niya ang ulo nito at ipinato iyon sa throw pillow. Iniwan niya ito sandali para kumuha ng comforter sa kwarto. Pagbalik niya, ay ikinumot niya iyon dito. Where am I? Tanong nito. Bahagya pa rin nanginginig ito. Sa bahay ko, sagot niya. Sinong? Shh! Huwag ka na magsalita. Iiwan muna kita dito. Igagawa kita ng soup. Kailangan mong kumain at uminom ng gamot. Umungo lamang ito. Nagtungo siya sa kusina at ipinaghanda ito ng soup. Pagkaluto niyon, ay nagsalin siya sa bowl. Iniligay niya iyon sa isang tray kasama ng isang basong tubig bago siya bumalik sa sala. Pinakain niya si Aidan at saka pinainom ng gamot. Pagkalipas ng ilang sandali ay nakatulog na ito. Pinagmasdan niya ito habang mahimbing na natutulog. Bahagya na bumaba ang temperatura nito at huminto na rin ang panginginig nito. Nakahinga siya ng maluwag. Bahagya siya napangiti dahil parang bata ito kung matulog. Pero kahit may sakit siya, ang lakas pa rin ng karisma nito. Nahuhulog na nga bang loob niya rito? Sasaktan lang ulit niya ang kanyang sarili kapag hinayaan niyang mangyari iyon. Pero mas masasaktan yata siya kapag hindi siya napansin ito. Paano niya pipigilan ang emosyon unti-unting nabubuhay sa puso niya para dito? Mabigat ang ulo ni Aidan pero mabuti-buti ng pakiramdam niya. He suddenly became aware of the unfamiliar surrounding. Pagbaling niya ay nakita niya si Kiana na natutulog sa pang-isahang sofa. Nakabukas ang lampshade kaya nagawa niya itong pagmasdan. Hindi niya maipaliwanag ang damdamin pumuno sa dibdib niya sa kaalamang inalagaan siya nito. Wala pa nakagawa ulit ng ganoon sa kanya. Nang nagdaang araw, umaga pa lamang ay hindi na maganda ang kanyang pakiramdam pero sinikap pa rin niyang pumasok sa opisina. Marami siyang kailangan gawin kaya pinagwalang bahala niya ang masamang pakiramdam. Ang akala niya ay mawawala rin iyon pero kinagabihan ay lalong tumaas ang lagnat niya. He thought he could drive himself home but he was too weak and his head was throbbing. So he decided to stay for a bit. Noon niya na-realize na wala siya matatawagan na iba para mahinga ng tulog. Nag-out of town si Ramil. Nang magring ang kanyang cellphone at makitang tumatawag si Kiana ay hindi na siya nagdalawang isip na tawagan ito. Hinaplos niya ang isang pesngin nito kay sarap sa pakiramdam na inalagaan siya nito. Her ex-boyfriend must be insane to let go of a woman like her. Pinagsawa niya ang kanyang mga mata sa pagtitig sa mukha nito. Naisa na niyang kargahin ito at dalhin sa kwarto nito pero nanghihina pa siya.
Gusto rin sana niyang gigisingin ito at palipatin para maging mas komportable ang pagtulog nito, pero nagdalawang isip siya. Sa halip ay kinumot na lamang niya rito ang comforter niya. He smiled when he heard her snore a little. Inilibot niya ang tingin sa kabuuan ng bahay nito. Nakuha ang atensyon niya ng mga paintings na nakasabit sa dingding sa likuran nito. Animo, may nag-udyo kay Kiana na gumising kaya dumilat siya. Umaga na pala. Hinanap ng mga mata niya si Aidan, ngunit bakante ng sofa na hinigaan nito na nagdaang gabi. Tumayo siya at hinanap ito. Sa balkonahin niya nakita ito at nilapitan niya ito. Okay ka na ba? Tanong niya. Humarap ito sa kanya. Blanco ekspresyon ng mukha nito. Bakit nandito mga paintings na yun? Hindi agad siya nakapagsalita. Ngaling-ngaling batukan niya yung sarili dahil nawala sa isip niya makikita nito ang mga paintings kapag dinala niya ito sa kanyang bahay. I brought them here. Nangihinayang kasi. Dinala mo rito na hindi sinasabi sa akin. He was obviously mad about it. Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit. Pero hindi siya papayag na mapagsabihan ito. Ipinatapo mo na mga yun, diba? Ibig sabihin, itinapo mo na rin ang karapatan mo sa mga yun. Like I've said, nanghinayang akong tuloy mabusura ang mga iyon. Magaganda pa naman ang mga iyon. Kahit sino makakita nun sa basurahan, sigurado akong kukunin din at hindi susunugan gaya ng utos mo. Bumuntong hininga ito. I'm sorry if I took your paintings without informing you. Bawi niya. Hindi pa nga pala ito magaling, kaya hindi niya dapat pinagsasalitaan. Nanatili itong tahimik. Huwag ka na sanang magalit. Pero ano bang meron sa mga paintings na yun at ayaw na ayaw mo? Ilang sandaling tinitigan siya nito. Walang inisip nito kung sasagutin ang tanong niya. Sa father ko mga paintings na yun, kapag kuwan ay sabi nito. He used to paint when he was still alive. He stopped painting when my mother died and became an alcoholic. Hindi niya inasahan ang narinig. Ang natitiyak niya ay hindi madali para dito na sabihin iyon base sa ekspresyon sa mukha nito. He was in pain. Nagdesisyon siyang makinig na lamang sa iba pang sasabihin nito. I was 8 years old when my mom died. Pakiramdam ko ay sinama na rin niya si daddy sa pag-alis niya. I used to look up to my dad. Pero mula na mawala si mommy, unti-unting nawala ang pagmamahal at paggalang ko sa kanya. Walang araw na hindi siya lasing. Napabayaan niya ang sarili niya at ang family business na pinagtulungan nilang itaguyod na namayapa ko na ring uncle. I hated him for that. She could feel his pain. Husang kumilos ang kamay niya para hawakan ang kamay nito. I don't have fond memories of my childhood. Lumayo ako habang si daddy ay patuloy pa rin sa miserable niyang buhay. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ako babalik sa villa hanggat wala ako napapatunayan sa kanya. Gusto ko ipakita sa kanya na kahit pinabayaan niya ako ay may narating ako sa buhay. I want him to beg for my forgiveness. His voice cracked. Hindi lang siyang nawalan. Nawalan din ako ng ina. But he wasn't strong enough to face it. Iniwan niya ako. He was there, but he really wasn't. Nagkaroon siya ng cancer of the liver. Like a weak man that he was, he succumbed to death. I hate him even more for that. I'm sorry. Iyon lang ang tanging na sabi niya. Niyakap niya ito at gusto niya ipinadama dito na hindi ito nag-iisa, na mayroon itong karamay sa katauhan niya. Siguro ay matagal na panahon itong kinimkim ang sama ng loob nito. Pero sabihin man itong galit ito sa ama nito, nararamdaman niya sa isang sulok ng puso nito ay naroon pa rin ang pagmamahal. Hindi ito masasaktan ng ganoon kung hindi nito mahal ang ama nito. She wanted to help him ease the pain, pero hindi niya alam kung paano gagawin iyon. Ilang sandaling katahimikan ang namayani sa kanila. Hinawakan nito ang baba niya at itinaas ang kanyang muka. Nagtama ang mga mata nila. Nabasa niya sa mga iyon na nakabawi na ito sa bugso ng galit para sa ama nito. What she saw in his eyes were new emotions she couldn't name. Nangilid ang luha niya dahil masaya siya para dito. Please don't cry, paana sasabi nito. Unti-unting inilapit ito mukha sa mukha niya. Bumilis ang tibok ng puso niya. She knew what he was about to do. Pero sa halip na lumayo ito, ay nanatili siya sa kanyang kinatatayuan. She angled her face so she could meet his lips. She closed her eyes. Noon naman biglang tumunog ang cellphone nito. Automatic kung dumilat siya. Ito ang una naka-recover, kaya ito ang unang dumistansya. He murmured an apology before he left to take the call. Napakagandang timing ng tawag na iyon.
Naghihimutok na sabi niya. Pagkagaling sa trabaho ay pagluluto agad ang inisikaso ni Kiana. Muntik pa siyang mapaso ng mainit na sabaw na isalin niya iyon sa isang bowl. Kanina, pagkatapos makipag-usap ni Aiden sa telepono, ay nagpaalam na ito. Sinabihan niya magpahinga na lang ito, pero duda siya kung sinunod siya nito, lalo na't mukhang urgent ang pakay ng caller nito. Pagkaluto, ay naghanda ulit siyang umalis. Pagkalipas na 20 minuto, ay nagpa-park siya sa isang basement ng building ng opisina ni Aiden. It was already past the working hours, kaya ilang tao na lang ang naabutan niya roon. Hindi nga siya nagmadaling nandoon pa ito nang tanungin niya sa security guard kung nandoon pa si Aidan. Pinapasok siya ng gwardya. Tumuloy siya sa pakay ng opisina. Pinaupo siya ng sekretarya ni Aidan dahil nasa meeting pa raw ito. Maingat na ibinaba niya ang pagkain dala niya para kay Aidan. Sigurado siyang hindi pa ito kumakain. Pagkalipas ng ilang sandali ay may isang babaeng umupo sa tabi niya. Napakaganda at napaka-elegante nito. Na magtamang kanilang mga mata ay nginitian siya nito. Hindi niya naiwas na makaramdam ng pagkaalangan dito. Sino kayang hinihintay nito? Malakas ang pakiramdam niya hindi ito nagtatrabaho roon. Pagkalipas ng ilang minuto ay lumabas na sina Aiden at Ramil. Tumayo siya mula sa upuan pero naunahan siya ng babaeng makalapit kay Aidan. Lumapit at yumakap dito ang babae. Mukhang hindi ito nasurpresa makita ang babae dahil sa mainit na pagtanggap nito. May hatid na kurot sa dibdib niya ang tagpong iyon. I know I'm a bit early for our dinner but I can't wait to see you. Masayang sabi ng babae. Nanliit siya. Pagsasayang lang ng oras ang pagdadala niya ng pagkain para kay Aidan. Bakit ito pipiliin ang luto niya kung mas masarap na pagkain na makakakain nito sa restaurant na pupuntahan nito at ng babae? Ilang sandali ang lumipas bago napansin nito ang presensya niya. Pinilit niyang ngumiti at kung nagulat man ito at pagkakita sa kanya ay saglit lang niya ito nakabaka sa mukha nito. I just dropped by to... Hindi niya masabi rito na dinalhan niya ito ng pagkain, not in front of that woman. Ipinapatanong kasi ni Andy kung nakaredy na yung papers na kailangan niya. Pagsisinungaling niya, mabuti na lamang at nabanggit sa kanya ni Andy na may kailangan itong dokumento. Kung hindi, ay wala na siya maidadahilan. Si Ramil ang sumagot, I'm sorry for the delay. I will deliver it myself in your office tomorrow. Tumango siya at saka tinignan si Aidan. I hope you're okay now. I am. Thanks. Wika nito. Napalunok siya. Kung ganoon, ay wala na palang dahilan para magtagal siya roon. Mabilis siya nagpaalam dito at dali-dali nagtungo sa kanyang kotse. Stupid, stupid, stupid. Mahina pero mariing sabi niya sa sarili. Hinampas pa niya manibela. May naramdaman pa rin siyang kurot sa kanyang puso. Hindi sumagi sa isip niya na may nobya na si Aidan. Sinabi na nga ba at dapat niyang pigilan ang nararamdaman niya para dito. Tuloy inasaktan ulit siya. Hindi na siya nadala. Ang konsuelo na lang niya ay hindi alam ni Aidan ang lihim na pagtingin niya rito. At least sa pagkakataong iyon ay na-save pa rin ang kanyang pride. Hindi niya makakayanang sabihan ito ng harap-harapan na hindi ito masusuklian ang pag-ibig niya. Pag-ibig na nga ba yan? Umungos siya. Alam niya ang sagot sa tanong na iyon. She wouldn't be doing all those things kung hindi yun ang nararamdaman niya. Bigla niyang naisip ang pagkain dala niya. Nakalimutan niya iyon sa opisina ni Aidan. Okay lang sana hindi niya balikan iyon, pero mayroon siyang inipit na note doon at nakalagay pa ang pangalan niya. Baka kung sino makakuha noon. Nagpalipas muna siya ng ilang sandali bago siya bumaba ng kanyang kotse at bumalik sa loob ng gusali. Hindi na niya makita ang hinahanap niya. Nang tanungin niya ang security guard, sinabi nito na kapaglinis ng utility roon kaya baka naitapon ang pagkain dala niya. Nakahinga siya ng maluwag. At least, hindi iyon nakita ni Aidan. Nilingon ni Kenneth sa Ursil na sikuhin siya nito na mahina. Inginuso nito ang pagkain niya sa pinaglalaroan lang niya. Kung ayaw mo, pwede bang akin na lang yan? Tanong nito. Itinulak niya ang plato sa harap nito. Ano naman ngayon ang drama natin sis? Sabi nito. Parang hindi ako updated sa iyo ah. Sige na, sabihin mo na. Sumubo ito ng pagkain. Bumutong hininga siya bago nagsalita. Mahirap ba akong mahalin? Pinaikot ito ang mga mata nito. Hay nako, ilang beses mo na itinanong sa akin yan, ano ba? Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na napakaswerte ng mga lalaking minamahal mo? Yun nga lang, palagi ka na pupunta sa maling lalaki. Tumaas ang isang kilay nito. Bakit na-bring up na naman ang issue na to? Kanino ka naman namimighati ngayon? Umiling siya. Wala,
Bigla ko lang naisip na magtanong, talaga lang siguro may mga taong malas sa pag-ibig. Tulad ko, pwede ba? Tigilan mong kaiisip sa mga ganyang bagay. Hindi siya umimik. Hindi niya masabi rito sa Aiden ang dahilan ng bagong sugat sa puso niya. Hindi niya dapat binigyan ng ibang kahulugan ang pag-open up nito sa kanya tungkol sa childhood nito at ang halik na iginawad nito sa kanya. Walang kahulugan para dito mga iyon. Kauuwi lang ni Aiden, niliwagan niya ang kanyang necktie at saka umupo sa sofa. Binuksan niya ang lampshade bago hinugot sa kanyang bulsa ang isang kapirasong papel. Tahimik na binasa niya nakasulat doon, Aiden, take care of yourself. Kiana, napangiti siya. Naalala ni Kiana ang mga pointers sa sinabi ni Aiden kung paano siya makakalimot mula sa pagkabigo sa pag-ibig. Hindi na siya naglalasing, nagpapakabese na rin siya. Sa sobrang pagkasubsob niya sa trabaho, nanibago sa kanya ang mga kasamahan niya. Tuloy na rin niya nakalimutan si Peter. Kung nahihirapan man siyang mag-move on ay dahil iyon kay Aiden. Hindi madaling kalimutan nito dahil naangkinan nito ang kanyang puso. Ano ba ang mayroon sa pagkatao nito at hindi siya makaget over dito? Ang nakakainis pa ay hindi naman niya naginobyo ito para maguluhan siya ng ganoon. They were just mere acquaintances. Kumimik naman tayo mamaya, pukaw sa kanya ni Kai. Hindi ka na sumasama sa amin. I'd love to, but pinutol ni Ursil ang anumang sasabihin niya. Inakbayan pa siya nito. No more buts, sis. We'll have fun tonight. Hindi na siya nakatanggi sa mga ito. Mukhang nag-aalala na naman ng mga ito sa kanya. Nahalata siguro ng mga ito na gumagawa na naman siya ng sariling mundo niya. Nagpasalamat siya at napapalibutan siya ng mababait na kaibigan. Laking gulat ni Kiana na kasama rin pala sa Aiden sa gimmick nilang magkakaibigan. Inibita pala ito ni Kai pero nakalimutan bagitin sa kanya. Huli na, para mag-back out siya kaya pinilit na lang niya magpakakaswal dahil alam niya hindi papasa sa kahit anong direktor ang acting niya. Si Aiden naman ay hindi kakakitaan na kakaiba. In fact, lalo siya nasaktan dahil tila malamig ang pakikitungo nito sa kanya. And just when she thought she already had enough for tonight, there came another surprise. Isang grupong dumating at pumwesto ang mga ito sa katabing mesa nila. They were Peter's colleagues. Kasama rin ito sa grupo. Nagtama ang kanilang mga mata. Napatingin sa kanila ang mga kaopisina niya nakakakilala rito. They were all waiting for her reaction. Inalis niya ang tingin kay Peter. Wala na siya ibang nararamdaman para dito, kundi sandaling pagkagulat dahil nakita sila nito roon. In fact, she was more aware of Aiden who was sitting on the other side. Hinuli ni Ursil ang tingin niya. Ninitian niya ito bilang assurance na okay lang siya. Sa kanya itinuon ng pansin sa iniinom na punch. Patingin-tingin siya sa kanyang relo. Gusto na sana niyang mauna. Sigurado siyang iisipin ng mga ito na dahil kay Peter kaya nais na niyang umalis pero sa huli ay nagpaalam pa rin siya. Guys, I'm sorry but I have to go. Tumayo na siya bago pa makapagprotesta ang mga ito. Nagpaalam din siya kay Aiden pero hindi na niya hinintay ang sumagot nito. Umalis na siya. Malapit na siya sa kanyang sasakyan na may tumawag sa kanya. Nilingon niya kung sino iyon. Si Peter. Pwede ka bang makausap? Tanong nito. Sandaling tinitigan niya ito bago siya tumango. Sasabay na sana siya sa paglalakad nito nang may pumigil sa isang kamay niya. Gulat na napalingon siya. Si Aiden. May nabasa siyang matinding pagtututol sa mga mata nito. Sino siya? Tanong sa kanya ni Peter. Bumaba ang tingin niya sa kamay ni Aiden na nakahawak pa rin sa kanya. Sinubukan niya kumawala pero sadyang mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. Let me go. What? Are you going to make a fool of yourself again? Maigting na tanong nito. Hindi nito pinansin si Peter. Sa kanya na nakatuon ang mga mata nito. Hindi niya nagustuhan ang sinabi nito. How dare him say that? If she hadn't known better, iisipin niya nagsaselos ito kay Peter. But she wouldn't buy that crazy idea anymore. Lalo pa, at alam niya may ibang babae nagmamay-ari sa puso nito. Sa isiping iyon, ay lalo nagrebelde ang puso niya. Let me go, mariing ulit niya. Pare, bitawan mo siya, sabad ni Peter. Tinitigan lang siya ni Aiden. Wala itong sinabing anuman. Tinanggal nito ang isang kamay nito na pumipigil sa kanya. Pero nabasa niya sa mga mata nito na tila nakikiusap itong huwag siyang sumama sa dating nobyo niya. Iginaya na siya ni Peter palayo. She fought hard not to look back.
Sumakay si Aidan sa driver's seat at saka isinara ng malakas ang pinto. Tumingin siya sa kalawan. Labis siya nasaktan nang sumama si Kiana kay Peter. Napapikit siya ng mariin. Damn! He had never felt like this before. Siya ang nararapat para kay Kiana at hindi ang walang kwentang lalaking iyon. Pinaandar niya ang kanyang sasakyan kahit wala siyang maisip na pupuntahan. Natagpuan niya ang sariling inihinto ang sasakyan sa parking lot sa harap ng condominium building na tinitirhan ni Kiana. Nanatili lamang siya sa kanyang sasakyan. He needed to see her. Kanina pa nakahiga sa kama si Kiana pero hindi pa rin siya makatulog. Inisip niya ang nangyari. Peter wanted her back. Wala siyang tuwang nararamdaman kaya pinili niya maging totoo rito. Sinabi niya ang kanyang nararamdaman. She really felt sorry for him. Naalala naman niya si Aidan. Nakatadhana ba magkahiwalay sila ng dating nobyo niya para makilala niya ito? Pero may ibang itong mahal. Napaluha siya. Ano nang gagawin niya ngayon? Mukhang wala na rin kinahihinatnan ang nararamdaman niya para dito. The most sensible solution was to forget him. Pero duda siyang madali niya magagawa iyon. Tumunog ang doorbell. Napabangon siya at napatingin sa orasan. Sino ang pupunta sa kanya sa ganoong 10 oras ng gabi? Lumabas siya ng kwarto at binuksan ang front door. Laking gulat niya nang si Aidan na mapagbuksan niya. Anong ginagawa mo dito? He didn't answer. Tinitigan lamang siya nito. Sumasal ang dibdib niya na humakbang ito palapit sa kanya. Walang babalang hinawakan siya nito sa mga balikat. Aidan, sagutin mo ko. Kabalikan ba kayo ng lalaking yon? Napalunok siya. What do you want to know? Just answer me. Ano naman sa'yo kung kami na nga ulit? She challenged him. Rumistro ang sakit sa anyo nito. You deserve someone better, not him. Sasaktan ka lang ulit niya. Tumawa siya ng pagak. How can you say that? I can't believe we're discussing this. Kumawala siya dito. Do you still love him? How can you love him and like another man? Anong sinasabi mo? Nakakunot ang noong tanong niya. I know it, Kiana. I'm not dense. I know you like me and don't deny it. Humakbang ito palapit para umatras siya. Ang mga ginagawa mo, ang mga tingin mo para sa akin, I know it. No-corner siya nito sa pader. Don't tell they're just friendly gestures because I won't buy it. Napapikit ng mariin at saka lumunok bago nagsalita. Yes, pag-amin niya. Tama ka. Friendly gestures lang ang mga yun. Ano, masaya ka na? No, itinuko dito ang dalawang kamay sa pader at yumuko sa kanya. I won't be happy thinking you're with another man. Bakit hindi na lang ako mahalin mo? Nanlaki ang mga mata niya. Tama bang narinig niya? Pwede bang ako na lang ang mahalin mo? Nagsusumamong tanong nito. Napatitig lang siya sa mga mata nito. I've always lacked love in my life. Since I met you, I've never seen a person who has so much love to give. I can't even believe you're real. Hinawakan nito ang mukha niya. You captured my heart. I didn't even realize I'm falling for you. Napapikit ulit siya. Was she dreaming? This was too good to be true. She opened her eyes again and found him there, staring in her eyes. I can make you forget him. Ako na lang ang piliin mo. Napaluha siya sa narinig. Hindi na niya mapapalagpas pa ang pagkakataong iyon na nagtapat ito ng pag-ibig sa kanya. Niyakap niya ito na mahigpit. You already made me forget him, sabi niya. Humiling siya sa dibdib nito. Gusto niya magbalikan kami, pero sinabi ko sa kanyang hindi ko na siya mahal. May iba na nagmamay-ari sa puso ko. She looked at him straight in the eyes. At ikaw iyon. Ito naman ang wari hindi makapagsalita. Nang maalala ang babae nakita niya sa opisina nito, ay biglang dumilim ang mukha niya. Pero, paano pala yung babae nakita ko yumakap sa'yo sa opisina? Hindi mo ba siya girlfriend? Sa halip na sagutin nito ang tanong niya, ay buong alab na hinalikan siya nito sa mga labi. Isinandal siya nito sa dingding at lalong pinalalim ang nito. Na maghiwalay ang kanilang mga halik-labi, ay kapwa hinahabol nilang kanilang hinga. Maingat hinaplos nito ang mga labi niya. Kung alam mo lang kung gaano ko kasabik na mahalikan ka ulit. Aidan, yung babae nakita mo sa opisina ko, siya si Kimberly. Pinsan ko, she just got back from the US. If you had stayed for a longer, malalaman mo sana, pero bigla kang umalis. Mumuso siya. Ang akala ko kasi girlfriend mo siya. Nasaktan ako, kaya hindi na ako nagtagal pa. Mahinang pag-amin niya. Naging seryoso ang mukha nito.
How about Peter? How did you know his name? How can I forget that name? That's the name you called me after the intoxicating kiss we shared when you got drunk, remember? Naalala ulit niya iyon. I'm half aware of that. I just mistook it for a dream. I don't really intend to call his name. Niyakap siya nito na mahigpit. You don't know how that stunned me. I didn't recognize the feeling was jealousy. I suddenly wished it was me you were longing for. You know, the painting wasn't really the reason why I treated you so coldly after that. I just wanted to put a distance between us because you're beginning to get into my system. Pero hindi ko rin napigilan ang sarili ko. I can't lose the chance to meet you every time I had the opportunity. Ngumiti siya. All this time, ang akala niya ay siya lang nagmamahal dito. Kulitin mo ako at baka nananaginip lang ako. Tumawa ito. I can't believe this. Kung alam ko lang, kanina pa ako umakyat dito. Did you know, I waited for you for 2 hours? Kanina ka pa? Tumango ito. Aalis na nga sana ako. Dahil naisip kong you're spending the night with Peter. But I changed my mind. I was hoping for the impossible. That maybe, you're here and I just missed seeing you. Lalong lumawak ang ngiti niya nang maalala nangyari. I should have known what you feel when you stopped me at the bar. I thought you saw it in my eyes. Tumango siya. Pero hindi ako makapaniwala dahil at the time, parang imposible na gusto mo ako. But I do. I really love you. I love you too, Aidan. They kissed again. Hindi mapaliwanag ang kasiyahang nararamdaman niya. Matatanggap mo ba ako? I mean, the past relationships I had, they say, shh. Inilapat itong isang daliri sa mga labi niya. I love you for who you are. Please don't think I'm also like those guys who broke your heart. You're precious, and they're too blind to see that. Umiti ulit siya. Sa pagkakataong iyon ay hindi niya maiwasang umiyak. Oh, Aidan. Maraming dumalong tao sa opening ceremony ng bagong tayong resort ng Velasquez Group of Companies. Keanu wandered around the place. Mababaka sa mukha niyang kaligayahan. Masaya siya sa kinalabasan ng kanilang trabaho. Lalong masaya siya para kay Aidan. Parang gusto niyang maluha habang nakatingin sa mga paintings na ngayon ay nakasabit sa mahabang bulwagan ng resort. Finally, Aidan was able to forgive his father. Wala na siya ibang mahihiling pa. Napalingon siya nang tawagin siya ni Hailey. Tita, can I swim now? Tango nito. Tumawa siya. Where is your mommy? Itinuro nito ang ate niya na kasalukuyan palang kausap ni Aidan. It seemed they were having a good talk. Lumapit siya sa mga ito at agad na niyakap sa baywang ang kanyang nobyo. Anong pinag-uusapan niyo? Ninitian siya ng ate niya. Nothing, sagot nito. Tinignan niya ang kanyang nobyo. Tumawa naman ito na malakas. Keanu was now used to seeing him laugh. Iyon ang isa sa mga bagay na gusto niya nakikita dito palagi. Well, honey, now I know the story behind that picture of yours. Nanlaki ang mga mata niya at saka nang uusig ang mga matang tumingin sa kanyang ate. Ganun ka pala? No wonder. Isang pilyong ngiti pinakawala ni Aidan na agad na nagpainit sa mga pisngi niya. Stop that! Saway niya dito. Hindi ito tumigil kaya nanggigigil na kinurot niya ito ng pinong-pino. Ouch! Masakit yun ha? Kinurot ulit niya ito kaya tumatawang lumayo ito sa kanya. Sinundan niya ito. Bakit nag-aaway sina Tita Ken at Tito Aidan? Narinig pa niya ang tanong ni Hailey. Hindi sila nag-aaway. Naglalaro lang sila ng habulan. Sagot ni Arcel. Salamat po sa pakikinig sa isa na namang kwento ng buhay pag-ibig. Mga ka-felicidad, ingat at God bless po sa inyong lahat.